Praise God. At patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise Jesus. Tunay nga po na napakabuti na ating Panginoong Diyos. Every year, di ba po, nire-reminisce natin yung ginawa niya sa cross of Calvary. Ginawa niya yan because He loved us, mga kapatid. At hindi na natin pwedeng i-question yung mga bagay na ginagawa sa atin ating Panginoong Diyos. Talagang napakabuti sa atin na ating Panginoon. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit minsan ang dami na nating hine-neglect about sa mga spiritual things, but si Lord always nagpapatawad, always inaabot tayo at hindi tayo pinapabayaan. Kaya naman sa mga oras na to, mga kapatid, ituon natin yung ating pansin sa ating Panginoong Diyos. It's time naman na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa lahat ng bagay na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Lord, maraming pong salamat muli sa panibagong buhay at kalakasan na binibigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa mga kabutihan niyo po na hindi po kayo nagsasawang abutin kami sa time na maari, Lord, nakakalimot kami. Still, Lord, nagpapaalala po kayo dahil hindi niyo po nanaisin na may mapahamak po sa bawat isa amin. Kaya naman po sa mga oras na to, amin pong tinataasan yung banal na pangalan at patuloy po kaming nagiging grateful, Lord, sa lahat po ng bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, ma-magnify po ang lahat, Lord Jesus, ng inyong kabutihan. Dahil, Lord, karapat-dapat po kayong sambahin. Karapat-dapat po kayo, Lord, na pasalamatan dahil sa lahat po ng bagay na ginawa niyo po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa mga chances, sa hope na patuloy niyo pong binibigay, sa victory na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Alam po namin, without you, Lord, wala po kami. Kaya naman po, Lord Jesus, we thank you, Lord. We are so grateful sa patuloy niyo pong binibigay po na katagumpayan sa bawat isa sa amin, sa buhay, Lord Jesus, na binibigay niyo, sa mga chances na binibigay niyo po sa amin. Marami pong salamat po, God. In Jesus' name, Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you were the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mentions of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silence, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you.
never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship. Come on, sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every Every lightning must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every lightning must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every lightning must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every lightning must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, at the cross the works was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. 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 Thank you, Jesus. Purihin po natin na ating Panginoon Diyos. We have overcome because of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Minsan pa yung palakpak para sa buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Yung the best na papuri para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Indeed, Jesus is alive. Buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Buhay yung Diyos na sinasamba
ipakita natin sa ating Panginoong Diyos that we are truly grateful, that we are truly thankful, and we are celebrating our Lord Jesus Christ. Come on, clap it! Hey, 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 hey. Reason is risen, forever glorified. Reason is risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, oh, 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 hallelujah. Where are you now? You've been overpowered. Death, where is your sting? Conquered by the King, resurrected one, resurrected one. Oh, shining like the sun, breaking to the fear. Say, victory is here, victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Reason is risen, forever glorified. Forever glorified. He's risen, King Jesus Come on, say it. Reason, He's risen, forever glorified. Forever glorified. He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Whoa, oh, hallelujah. Whoa, oh, resurrected. Resurrected one, shining like the sun. Shining like the sun. Breaking through the fear. Victory is here. Victory is here now. Whoa, oh, hallelujah. Whoa, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Reason, He's risen, forever glorified. Reason, He's risen, King Jesus is alive. Reason, He's risen, forever glorified. Reason, He's risen, King Jesus is alive. Yeah, come on, sing, same power. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power lives in me. Yeah. Same power that crushed the enemy. The same power lives in me. Same power that crushed the enemy. The same power
praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. As we praise, well, I can feel the change. As we presence now in this. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody shout. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Come on, lahat tayo mga kapatid. Come on, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Minsan pa, isa pa. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, we shout of praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh, Lord. Turn it up. Hey! Sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Over all. Over all. Yeah. Praise God, palakpak para sa hari ng mga hari. Para sa Diyos ng mga Diyos. Praise God, malakas sa palakpak. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Lord, hallelujah, hallelujah.
Manalangin po tayong lahat. Heavenly Father, we thank you so much for this blessed day that you have given us. Kaya gamitin mo po kami as your speaker, Panginoong Diyos. Use us as your mouthpiece and let them see you in us. Let them hear you in us. Let them feel you in us na maramdaman po namin yung nais mong pasabi sa amin, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, everybody say amen and amen. In the book of Luke, chapter 23, verse 34, ito po yung sinasabi, Jesus prayed, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Dividing up his clothes, they threw the dice for them. Magsiupo po tayong lahat. Alam niyo, isa sa mga pinakamahirap na salitang sabihin ay yung sabihing, pinapatawad na kita. It will never ever be easy na sabihin yung salitang, pinapatawad na kita. Lalong-lalo na kung alam ng taong yan yung ginagawa niya. Kung aware siya sa ginagawa niya. Kung hindi siya nag-sorry sa'yo. At kung masakit pa. Habang ikaw ay nasasaktan, ang hirap sabihin pinapatawad na kita. Ngunit sa krus, habang nahihirapan, kahit nasasaktan, habang dumadanak yung dugo, God said, Father, forgive them. Hindi niya sinabi yon mamaya, hindi niya sinabi yon nung nagsorry na yung mga taong nagdulot sa kanya ng sakit, ng hirap, kundi sinabi niya yon right there, habang nasasaktan, habang nahihirapan, habang dumadanak yung dugo, habang hindi malaman kung ano yung gagawin dahil sa pain na nararamdaman niya, habang nandun siya sa krus ng Kalbaryo. And what are the 3 things we can learn from this passage? Unang-una is, choose to forgive. Piliin mong magpatawad. Alam mo, yung usual reaction ng tao kapag nasasaktan, di ba, pumapalag, gustong rumesbak. Pero yung Panginoon, yung una niyang naging reaksyon ay pagpapatawad. Ang pananalangin. He responded in prayer. You see, pinagkanulo, pinagtawanan, dinuraan, pinagpasan ng krus habang naglalakad, nang napakalayo, ipinako siya katabi yung mga magnanakaw at pinagpiestahan yung damit niya. Nagkaroon sila ng pagsusugal. Pinagsugalan nila yung damit ng ating Panginoong Diyos. And hindi siya nagalit, he didn't react out of anger, but he did respond in prayer. Yes, it hurts. But forgive. Hindi naghintay yung Panginoon ng valid reason, ng explanation, ng excuse bago niya ibigay yung kapatawaran. Ngunit dito, may kita natin na ang pagpapatawad, isang choice. It is your decision. It is not a reaction. Kasi minsan sinasabi natin, magpapatawad ako kapag nag-explain na siya, papatawarin ko siya kapag nagbago na siya. Pero ang Panginoon, ipinakita niya sa atin, kahit walang explanation, kahit walang apologies, pwede mo pa rin piliin ang magpatawad, kahit nasasaktan. Because when pain hits, your first response reveals your heart. Kung ano yung nagiging unang reaction mo, inire-reveal nito yung puso mo. Ikalawa naman, choose to let go. Jesus released it to the Father. So just a clarity, si Jesus at ang Father ay isa. Ngunit sa puntong ito, dahil may dual nature si Jesus bilang tao, nakararanas ng sakit, nakararanas ng puot, nakararanas ng kung anong kapighatian, at yung Father na God, ito yung divine nature. And si Jesus bilang tao, ipinakita niya sa atin kung anong dapat relasyon natin sa Panginoon. Ipinakita niya sa atin kung ano dapat, kung paano tayo magsasubmit sa Kanya. At dito habang nasa krus siya, bilang tao,
naramdaman niya yung sakit at bilang tao, nanalangin siya sa Ama. Na dapat yun yung gawin nating mga tao na sa tuwing nasasaktan, sa tuwing nahihirapan, sa tuwing nakararamdam ng anger, sa tuwing merong karamdaman, sa tuwing merong kang anger nararamdaman dyan sa puso mo, you will release it to the Father. You will release it to God. Kasi it is pagpapakita na you are submitting to the Father, you are submitting to God. Kaya don't hold, let go. Mahirap, pero i-release mo. Mahirap, pero pakawalan mo na, Lord, ikaw na po ang bahala. I release it to you. Once done, wag mo nang isipin. Kasi ibinigay mo na kay Lord. Isinuko mo na sa Kanya. Kaya kung ano yung nararamdaman mong pain, ano yung nararamdaman mong inggit, anong nararamdaman mong selos, ano mong nararamdaman mong galit, ano mong lungkot, takot, doubts ang nararamdaman mo, i-release mo sa Panginoon. Kung sino man yung nagdudulot niyan sa'yo, ibigay mo sa Panginoon. At kapag isinuko mo na sa Kanya, huwag mo nang isipin, Lord, I rest my case in your hands. Na-stress ako sa work, na-stress ako sa pag-aaral, na-stress ako sa asawa ko, na-stress ako sa kapatid ko, na-stress ako kung kanino man, isuko mo na sa Panginoon. Kasi kapag nirelease mo na kay Lord, huwag mo nang isipin. Kasi kapag nag-release ka sa Panginoong Diyos, hindi lang sila yung pinapalaya mo, kundi ang totoo niyan, you are setting yourself free. Ikaw yung makakatulog na mahimbing sa gabi, ikaw yung walang maiisip kasi meron kang kapayapaan. At pangatlo, choose to love. Piliin mo ang pag-ibig. Because before you ever forgave anyone, you were already forgiven. Napatawad ka na ng ating Panginoon. Jesus didn't just say those words for them. Hindi niya lang sinabi, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi lang yun para sa kanila, kundi para sa atin din yun. Na tayo minsan nangiiwan sa ere, minsan nagko-compromise, minsan kung ano-anong nirereklamo, minsan high blood pagdating sa ministry, minsan kung ano yung sinasabi, minsan sinisiraan yung magulang, minsan hindi in-honor yung leaders, minsan nagsisinungaling, minsan nagnanakaw, minsan nagsusugal, minsan kung ano-ano sinasabi laban sa kapwa. God said those words for you and for me, na Jesus, forgive them. Kahit pinagpapalit niya tayo sa iba, kahit iniiwan niya tayo sa ere, kahit mas mahal niya yung tao, kahit mas mahal niya yung trabaho, kahit mas mahal niya yung pag-aaral, kahit mas priority niya ang yumaman, Father, forgive them. Jesus was bleeding. Jesus was suffering. Jesus was dying. Masakit, pero piliing mahalin. Nang iiwan, pero piliing mahalin. Sumasagot pa ng pabalang, piliin pa rin ang mahalin. Piliin pa rin ang patawarin. Piliin pa rin na unawain. This is one of the purest pictures of love. Love your enemies, blessing those who curses you, pagpapatawad sa gitna ng sakit na nararamdaman. Kasi yung real love, napuprove yan when it's hardest to give. In that very moment na sobrang hirap ibigay, doon mo mapapatunayan na that is real love. And totoo naman, the one who causes you pain is the one closest to your heart. Yung tao na pinakamalapit sa puso mo, siya yung pinaka nagdudulot ng pinakamasakit. Matinding pain ang nikokos sa atin. At ang pagpapatawad, hindi madaling ibigay kapag nasaktan, na-break yung trust, or napagkanulo ka, betrayal. But you know what? The good news here is, the work of the cross is complete. And this is what it stands for. See,
choose to forgive, no excuse, piliin mo pa rin. Or, release the hurt. Kasi kapag pinakawalan mo yan, kapag pinili mo magpatawad, when you offer grace, even if undeserved, kasi tayo mismo naranasan yan, and kapag nakita mo yung blindness nila, S, you see their blindness, kasi hindi nga nila alam, letter S, you are setting yourself free. Kaya you have to embrace peace because the work of the cross is complete. Maayos nito yung relasyon mo sa Diyos and at the same time, maayos nito yung relasyon mo sa ibang tao. Kasi we forgive because we experience forgiveness first from our Lord Jesus Christ. Kaya sa bawat isa sa atin, choose to forgive, let go, and love because the choice will always be yours. To God be the glory. Sa lahat, tayo po ay magsip tayo. Basahin po natin sa Luke 23, chapter 43. Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Maari na po kayo magsiupo. Ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Sa gitna ng krus, habang si Jesus ay dumaranas ng matinding kirot, may isang tinig na tumawag sa kanya, hindi upang manlibak, kundi upang maniwala. Ang sagot ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso." Ito ay salita ng kaligtasan, isang pangakong ibinigay sa kriminal na nagsisisi. Sa huling sandali ng kanyang buhay ay kumilala kay Jesus bilang hari at tagapagligtas. Ito ang ikalawa sa huling salita ni Jesus ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng pag-ibig ng Diyos at ng katiyakan sa kanyang pangako para sa mga nagsisisi kahit sa huling sandali. Atin pong pagbulay-bulayan ng talata. Una, may pag-asa kahit sa huling sandali. Ang magnanakaw ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa huling hinga niya, pinili niya ang manampalataya. Sa kanyang panalangin, "Jesus, alalahanin mo ako," ay natanggap niya yung pinakadakilang tugon, kaligtasan. Ipinapakita nito na hindi kailanman huli ang lahat. Hanggat may buhay at magkakataon tayong lumapit sa Diyos. Hindi sukatan yung ng kaligtasan, yung haba ng nagawa serbisyo, kundi yung tapat na pananampalataya at sa awa at paghingi ng awa. Nangangahulugan na walang sino man ang hindi maaring maligtas. At iniikarayat tayo nito na hindi tayo dapat mag-antala sa paglapit sa Kanya. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating huling sandali. Yung kahit gaano kakalayo, hindi ka huli. Kahit gaano kabigat ang pas mo, may pag-asa ka kay Jesus. Pangalawa, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi gawa. Walang mabuting gawa ang kriminal. Hindi siya nabautismuhan, hindi siya nakapaglingkod, hindi siya nakapag-ayos ng kanyang buhay. Ngunit siya ay iniligtas. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Basahin po natin sa Efeso 2, 8-9, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man ang makapagmalaki." Pinapaalala sa atin ng tagpong ito na ang kaligtasan ay hindi sa sarili nating gawa. Ito ay sa tinanggap nating pananampalataya. Pinapakita nito na ang pag-aalay ni Jesus sa krus ay sapat na para takpan yung kahit na pinakamasamang kasalanan. Dapat tayong umasa sa natapos na gawain ni Kristo sa krus at sa kanyang biyaya kaysa sa sarili nating pagsisikap. Pangatlo, si Jesus ang may kapangyarihang magdala sa atin sa paraiso. Sa oras ng kanyang paghihirap, si Jesus pa rin yung nagbibigay buhay. Walang krus, walang pako, at walang kamatayan yung makapagpipigil sa kanya upang magpatawad at magligtas. Ang salita ngayon din ay nagpapatunay
na ang kaligtasan ay hindi lang para bukas o sa langit, kundi para sa ngayon. Kapag tinanggap mo si Jesus ngayon din, magsisimula ang buhay na walang hanggan. At sa pangakong paraiso, ay nagbibigay pag-asa sa bawat isa na ang kamatayan ay hindi lamang ang katapusan, kundi ang pagpasok sa presensya ni Jesus. To conclude po mga kapatid, ang krus ay hindi lamang lugar ng kamatayan. Ito yung naging daan ng kaligtasan. Naging daan para magkaroon tayo ng forgiveness, healing at eternal life. Paalala ito ng pag-asa para sa bawat isa. Ang pangalawang wikang ito ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. God is merciful. He is ready to forgive. He is ready to restore you. Kaya magpakumbaba tayong lumapit sa Kanya. Humingi tayo ng kapatawaran at tayo'y Kanyang patatawarin. Then, ang pananampalataya ay daan tungo sa kaligtasan. Parang reset button. Kahit ang gulo-gulo ng buhay mo ngayon, kay Jesus may bagong simula. Trust God. Manampalataya ka. Paniwalaan mo ang naglikha sa iyo. Trust Jesus today. Today is the day of salvation. And lastly po, si Jesus ang pintuan ng paraiso. At bukas ito sa sinumang lalapit sa Kanya. Ngayong araw, sa mga oras na ito, naririnig mo rin ang Kanyang tinig. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Ang tanong, sasama ka ba? To God be all the glory. Tayo magsitayo, mga kapatid, ating pong basahin ng talata bilang paggala. Ito po sinasabi sa 1 chapter 19, verse 20 hanggang 27, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito. Sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. 27. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Pwede na po tayong magsipo, mga kapatid. Kung ating pong mapapansin, nung siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo, kanyang nakita at namata ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na disciple na si Juan. Dito po, dalawang karakter po ang tinutukoy po ng ating Panginoon sa Kristo. At dito po makikita natin na tinukoy niya yung dalawang karakter na mahalaga sa kanyang buhay. Unahin po natin si Virgin Mary na kinalakahan niyang ina. Alam po natin ang ating Panginoon sa Kristo, ang pinakapanganay sa magkakapatid ay sa laman. Siya ipinanak ay sa laman. At ginabi si Virgin Mary at bilang vessel para sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo. Dito po makita natin ang si Virgin Mary po ay damdaman ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-aruga, pagmamahal, at bilang kalinga habang siya'y lumalaki. At bilang isang inang natahanan, naramdaman ito na ating Panginoong Diyos. At dito, makikita po natin, no sa kabataan ni Maria, meron siyang binanggit. No bago mo niya pinanganak ating Panginoong Diyos. May binanggit po siya sa Lucas 1 chapter 46 verse 4 to 8, sabi po ni Maria sa 1:46 verse. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang espiritu ay nagagalak sa Diyos na ating tagapagligtas. Kaya dito po binanggit si ating Maria, nagpasalamat. Bagamat hindi niya naakala na siya mapili, ay pinili siya ang ating Panginoon Diyos. At sapagkat, sabi dito, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin mula ngayon, ang lahat ng ito'y tatawagin akong pinagpala. Kaya dito po mga kapatid sa atin, isang napakahalagang bagay bilang sa atin na alalahan natin mga kapatid, yung kabutihan ni Lord sa buhay natin. Gaya ni Maria, hindi niya pa naramdaman
yung pagpapanganak ay nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. At sinabi niya nga nagpasalamat sa siya iniligtas ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa atin mga kapatid, ito makikita natin kung paano tinanaw niya ang utang na loob sa ating Panginoon Diyos, yung pagkakatawag sa Kanya. Bilang ina, dito makita po natin kung paano po magpalaki ng pinalaki ng ating Panginoon Diyos. Naramdaman ito natin Panginoong Jesus. Basahin po natin sa Lucas chapter 2, verse 52. Sabi dito, patuloy na lumaki si Jesus sa pangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kung matatandaan po natin, mula sa pagkabata, siya po ay nasa katawan lamang at siya po ay tao. At hindi niya, yung kanyang pagmumuhay tao ay hindi niya pagiging mula sa Diyos, hindi niya po ito ginamit. Pero sa kanyang pagkakataon, tama pati, natagpuan siyang hindi nagkasala hanggang sa kanyang tunay na edad. Kaya dito makita natin, lumaki si Jesus ng pangatawan, lumawak ang kanyang karunungan. Dito makita po natin ito sa mga ina natin sa kasalukuyan. May mga anak tayo ngayon na maliliit pa, at nandito ngayon sa pinag-aaral sa Sunday School. At siyempre, kasama dyan, bilang ina tayo magagawin sa kanila. Parang lumabak ang kanilang bula sa tahanan, bilang ina tayo nga ina ng tayo, mga ina ng ilaw ng tahanan. Mula sa karunungan mula sa tahanan at karunungan dito mula sa church, sa mga tulong at turo ng mga guro dito po sa church. Kaya ito po, mauunlad yung anak natin hanggang sa young people. Ito yung lalo maging kalugod sa Diyos. Tandaan po natin, ito yung kagaya po ng subject natin sa magkakaroon tayo ng impact. Lalo na sa mga bata, hanggang sa young people, magkakaroon ng impact sa maging kalugod sa Diyos at sa mga tao. Dahil kung mga kapatid, kung ang ina hindi pabaya, hindi niya naturo ang maigi, naging hanap buhay, di ganong naalagaan ng bata, kawawa ang bata, at maaaring nagsisimba, misa wala yung ina, yung bata, kaya dito, kailangan pa rin talagang gabay ng ina bilang ilaw ng tahanan. At sige sila, at sa mga tao, bilang tao, tayo mga adult, mula sa pagkabata hanggang sa young people. Di ba maganda yung kalugulugod tayo sa mga tao? Kasi pwede tayong kalugulugod sa kapatiran, pag araw ng linggo, pag nasa church tayo. Paglabas naman natin sa kapitbahayan, hindi na tayo kalugulugod dahil nakikita yung hindi natin tamang pag-uugali, hindi maling pamumuhay. Dapat, kung kalugulugod tayo dito sa loob ng bahay-sambahan, maganda yung ngiti natin, ganoon din sa kapitbahayan, sa mga kaibigan natin, sa mga malalapit sa atin, at sa mga tinuturuan din natin. Maging kalugulog. Ganyan pinalaki ni Maria ang ating Panginoong Hesus. Kaya, alam niyo, balang araw kasi, dahil si Maria ay nung nasa nakita niya kahinaan ni Maria, tumatanda na, at alam niya hindi na magtatagal at iiwan niya rin to. Kaya makita po natin dito kung paano naging mabuting ina si Maria. Dito po makita natin, ginamparan ni Maria ang pagiging mabuting ina. At dito, tinuruan niya kanyang anak, siyempre ating Panginoon Hesus, na magkaroon ng takot sa Diyos. Yan ang una naman talaga magkaroon ng takot sa Diyos. Maliit pa lang, siyempre tuturuan na natin silang maging masunurin ang magkaroon ng takot sa Diyos. At mabuting magkaroon ng tama at mabuting asal at magkaroon ng matuwid ng pamumuhay. Ito yung pangalawa. Ito kasi yung ginawa ng ni Maria sa ating Panginoon Hesus. Naramdaman niya to. Kaya nandun na lang kaya ang title natin mga kapatid, pagmamalasakit at pagtitiwala. Andun ang kanyang kay Maria, ang ating Panginoon Hesus. Nandun na kanyang habag na rin. At ang pangatlo yan, naging mabuting anak para sa kanyang magulang.
bilang tayo, bilang mga young people na dito ngayon, siyempre, maging mabuting anak tayo sa ating magulang. Maging mabuting anak tayo, higit sa lahat, sa harap nating Panginoon Diyos. Kasi, paano yung gabayan ng at turo ng ating ina, at sa turo dito sa guro sa church, magagamit natin hanggang sa ating sa paglaki, hanggang sa ating magkapamilya tayo, hanggang sa tayo magkaedad na. Kaya, andito ang ating pamumuhay, mga kapatid, sa pamumuhay mananampalataya. Kaya, wag natin pahintulutan na mawala sa atin yung ganitong katangian. Magkaroon ng tao sa Diyos, maging matuwid at matapat na tao sa kapwa, at higit sa lahat, maging mabuting anak sa mga magulang. Sana sa ating mga young people na dito, patuloy natin pakanasain yan. At yan po ang tungkol naman po kay Juan. Alam po si Juan ay ang matapat at minamahal na apostle ng ating Panginoon Kristo. Hindi niya pagkakatiwala si Maria sa ibang tao kung di niya kilala si Juan na kanyang dapat pagkatiwala. Kaya dito ang pagtitiwala niya kay Juan dahil bilang isang tapat at minamahal, sabi niya at mamahalin niya rin. Kung gaano siya minahal ni Maria, ay mamahalin din niya si Maria bilang ina. At ganoon din si Maria bilang. Kaya dito makita natin, pinagbili ni Jesus Christ at Panginoon habang siya nakapako, si Maria kay Juan bilang at siya ay inuwi na sa kanyang tahanan. Kaya ito po ang ating patuloy po tayong bilang ina na nandito ngayon at bilang anak na rin. Patuloy natin kilalanin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Salamat po mga kapatid. Tayo po ay magsitayo. In Matthew 27:46, sabi po dyan, about 3 in the afternoon, Jesus cried out loud, in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why you forsaken me? Magsiyo po na po tayo mga kapatid. So dito po sa part na ito mga kapatid, nung si Jesus Christ po ay nakapako sa krus bilang tao or nasa laman natin, nakakaramdam na siya ng matinding pain sa kanyang katawan. Hindi lang pain sa kanyang katawan, kundi dumadaan din siya sa emotional pain and mental pain. Walang madali sa kalagayan ni Jesus Christ. Walang comfortable place. Di ba mga kapatid? So sa situation niya, walang comfortable situation. Kaya in that time, hindi niya deserve na dumaan sa ganon na pag-aapa ko sa krus o dumaan sa matitinding pain. Pero dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, kailangan mangyari yung purpose kung bakit siya pinako sa krus para dumaan sa matinding pain, mga kapatid, para sa atin. At sa moment na yon, kailangan mangyari yung purpose na yon, yung pain na yon, para ibigay ni Lord yung pagmamahal niya sa atin. At sa moment din na yon, dinala niya lahat ng sakit, kasalanan, at brokenness. Hindi siya naging selfish. Kasi kung magiging selfish si Lord, pwede niya sabihin na, iba na lang. Iba na lang ipako nyo. Huwag na lang ako. Pero dahil hindi naging selfish si Lord, ibinigay niya yung buhay niya sa ating lahat. Kaya sa atin mga kapatid, may purpose kung bakit tayo dumadaan sa matitinding pain. Lalo na sa mga satellite, sa mga pastor. Grabe yung pain na pinagdadaanan nila. May purpose si Lord kung bakit inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa matitinding pain. Para lang hindi sa ating sarili. Para sa ating pamilya.
sa classmates natin, kaibigan natin, at sa community kung saan tayo kabilang. So, how to live with purpose even in pain? Una, go out your comfort zone. Kadalasan gusto natin yung madali lang. Sino dito yung gusto yung hindi nahihirapan? Sino dito? Huwag tayong gusto natin maging totoo tayo. Sino dito hindi nahihirapan? Yung hindi naiinitan, hindi napapagod, gusto lang laging pahinga, gusto laging nasa yung komportableng kalagayan. Diba? So kadalasan sa atin gusto natin yun, madali. Gusto, yung hindi tayo nahihirapan. Gusto natin yung easy lahat ng bagay. Kasi doon tayo yung komportable. Nasasanay tayo na hindi nahihirapan, hindi nahihirapan yung sarili natin. Pero si Lord, di ba, nakita natin, sabi ko nga, walang komportable sa sitwasyon ni Lord. Kung gusto lang talaga natin na may maligtas sa family natin, alis tayo sa comfort zone natin. Ibigay natin yung sarili natin para sa iba. Amen. Number 2, take up your cross and deny yourself. Kung gusto talaga natin na may maligtas sa family natin, sa mga kaibigan natin, or mismong sa satellite natin, we need to take up your cross. Kailangan natin na maghirap para sa iba. Kailangan natin na dumaan sa emotional pain, physical pain, mental pain. Diba? Share ko lang, diba, yung minsan nagkukwento si mama, grabe daw yung delikado yung bagong silang. Kasi nung lakaran linggo, yung nagsundo ako ng phase 9, gamit yun sa kanila kay Jason. Pagdaan namin, katatapos lang may sinaksak. Nung tinanong ko, di ko alam kung police yung tinanong ko eh. Sabi ko, sir, ano yung nangyari? Sabi niya, dayo, sinaksak. See? Diba? Grabe yung lugar na yon. Pero, alam niyo mga kapatid, ayun yung pinagdadaanan ng isang pastor natin dito sa church. Hindi niya inisip kung ano yung pwede mangyari. Maski nanay ko gabi, bumabiyahe, nagtuturo siya doon. Hindi nila iniisip yung pwede mangyari sa kanila para lang may maligtas sa phase 9 satellite. Hindi lang sa phase 9 satellite, 'di ba, sa phase 12, 'di ba? Nalalaman natin na habang nagtuturo si Ma'am Luz, may nagkakasan ng baril. Bakit? Kasi gusto ng Lord may maligtas dyan sa lugar na yan. Gusto na, yung pain na pinagdadaanan ng mga satellite leader natin, hindi biro. Kaya yung delegates ng baptism, may pain muna bago kayo parating sa ganyan. Kaya sa atin, walang madali sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Kakalimutan natin ang ating mga sarili tulad ng ginawa ni Jesus Christ sa krus. Number 3, be humble. Kung dadaan tayo sa matinding pain ng buhay natin, manatili tayong humble. Ipagpatuloy ang nasimulan. Dapat continuous yung paglapit natin kay Lord. Hindi kailangan ng spotlight para gawin yung purpose natin. Hindi kailangan na malaman ng iba. Nag-evangelism ako, kailangan pa ba malaman ng iba? Hindi. Hindi kailangan ng spotlight para gawin yung purpose natin. Sa paggawa ng purpose sa kingdom ni Lord, dadaan tayo sa matitinding pain, physical pain, mental pain, o emotional pain. Dahil isa lang ang sasabihin ko sa inyo, dahil sa pain na yan, mga kapatid, may taong maliligtas,
may taong magbabagong buhay. Kaya kakalimutan natin ating mga sarili. Kasi kung iintindihin natin yung mga sarili natin, paano yung pamilya natin? Paano yung mga nakakilala sa atin? Paano yung mga taong nakakasalmuhan natin kung iintindihin natin yung ating mga sarili? Kung hindi tayo maghihirap, kung hindi tayo dadaan sa matinding pain, si Lord dumaan sa matinding pain para maligtas tayo. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Huwag natin isipin yung sarili natin. Kung ngayon, nasa magandang kalagayan ka, sanayin mo, mga kapatid, ngayon pa lang, dumaan ka na sa matinding pain para maligtas yung pamilya mo, maligtas yung community mo, maligtas yung mga kaibigan mo, nakasalamuha mo. And thank you, mga kapatid. Thank you, Lord. Na tayong lahat. Basahin natin sa John 19:28. Alam na ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at upang matupad ang kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Maaari na po magsiupo. Pagpalain na ang salita ng Diyos. Sabi nga, ang aking title po is nauuhaw ako. Alam naman po natin na ang Diyos ay nagkatawang tao para sa atin, para sa ating makasalanan. At sinabi niya po, sa gitna ng matinding hirap at pagingalo sa krus, isang simpleng pahayag ang lumabas sa bibig ni Jesus, nauuhaw ako. Ito ay tila isang simpleng salitang pisikal, ngunit kung susuriin, ito'y punong-puno ng kahulugan. Itong wika ng dalamhati, isang patunay ng tunay na pagkatao at lalim ng kanyang pagsasakripisyo. Sabi po doon ay nauuhaw. Sabi nga po sa title natin, nauuhaw ako. Pinapakita po dito na ang Diyos talaga ay nagkatawang tao na nauuhaw din. Tulad natin, nauuhaw. Siya nga, naglakad siya ng pagkalayo-layo, pinako siya sa krus. Siyempre, tao lang din siya, nauuhaw din siya. At may 3 key points po ako dito is, number 1 is, si Jesus ay totoong nagdusa bilang tao. Sa kanyang pagkauhaw, nakita natin na ang kanyang pagiging lubos na tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, nakaramdam ng gutom, pagod, kirot. At sa sandaling ito ay ng matinding uhaw. Hindi siya isang malayong Diyos. Naging isa siyang sa atin. Kung ikaw ay nauuhaw sa pag-asa, pangunawa, pagmamahal, alam niya ang iyong nararamdaman na ang Diyos ay nauuhaw, nagpapatunay sa kanyang tunay na pagkatao at matinding hirap. Ikalawa, uhaw sa pag-ibig at pag-unawa. Hindi lang ito pisikal na uhaw, ito rin ay uhaw sa puso ng tao. Sa kanyang paghihirap, ang taong minsang humanga sa kanya ay nawala, nagtago, tumalikod. Ang kanyang pagkauwa ay nagsimbolo ng kanyang pagnanasa na ang tao muling manumbalik sa kanya. Kumbaga sinasabi ni Jesus, uhaw ako sa iyong pagtanggap, sa iyong pagsisisi, sa iyong pag-ibig. So bilang Kristiyano, ang Diyos ay nauuhaw sa iyo. Hindi yung literal na nauuhaw. Nauuhaw ang ating Diyos sa iyong presensya. Sa pagbabasa mo ng Bible, nauuhaw ang ating Diyos. At kahit sa quiet time mo, nauuhaw ang Diyos. At sa mga talentong ibinigay sa iyo, nauuhaw ang Diyos. Paano ba natin ibabalik sa Kanya ito ng may pagmamahal? And lastly, ikatlo, pagtupad sa kasulatan. Ang pagkakasabi ni Jesus, nauuhaw ako ay hindi aksidente. Ito'y katuparan. Sabi nga sa awit 69:21, bigyan nila ako ng pagkaing mapait at sa aking pagkauhaw ay ininom ko'y suka. Ipinapakita nito na lahat ng kanyang tiniis ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang bawat salita, bawat luha, bawat kirot, lahat ay para sa ating kaligtasan.
bilang isang Kristiyano, magandang example yung ibinigay ng Diyos sa atin. Although alam naman niya na pwede siyang mamili na hindi niya na gawin ang mga bagay na ito. Sinunod niya pa rin ang gusto ng kanyang Ama. At bilang isang Kristiyano, ngayon alam na po natin na si Lord po ang nakakaalam ng ating bagay. So pagdating po sa ating Panginoon Diyos, muli meron po tayong may-receive na reward. Sabi nga po, lahat ng gagawin natin ay may reward. Ang sarap-sarap ma-receive na pagdating ng Diyos, sabihin sa iyo na, well done, my good and faithful servant. At sa bawat pagpatak ng dugo, isinigaw ni Jesus ang kanyang pagkauhaw, di lang lahat sa tubig, kundi sa atin. At ngayon tinatanong niya tayo, uhaw ka rin ba sa akin? Sabi niya sa Juan 7:37, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Kaya't kung ikaw ay pagod, nauuhaw at nauuhaw sa pag-asa, si Jesus ang sagot dahil siya ay nauuhaw para ikaw ay hindi na kailanman mauhaw. Yun lamang po. Maraming po salamat. Yung lahat, mga kapatid, upang sa ating paggalang sa ating salita ng ating Panginoon Diyos. Aking pong basahin po dito sa chapter 19, verse 30, ay ang sabi po dito, nang natanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi na ganap na, at niyuko ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, nakakasilaw ba? Ang ika-6 na salita na binigkas ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay ito ay sinabi niyang naganap na, ang sabi niya. So sa English, it is finished. O salitang Grego, tetelestai, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay nangangahulugan na tapos na ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Bayad na o nabayaran na ang ating utang o kasalanan, mga kapatid. Laban sa kapangyarihan ng kadiliman, mga kapatid. Mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay doon pa lang sa krus ng Kalbaryo, binayaran na po tayo. Ang kanyang dugo ay bumuo sa krus upang isang katawan iligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya hindi na tayo dapat na magbayad pa kung ano ang nakikita natin sa labas, na hindi natin kailangan pa na magpinintensya o magbilad sa arawan o sumama doon sa prosesyon kung para mapansinan tayo, para isipin natin na makabayad tayo sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, doon pa lang sa krus ng Kalbaryo, sinabi niyang, it is finished. Binayaran na po tayo, hindi na po tayo dapat magbayad pa at tayo, mga kapatid. May tatlong akong mahalagang bagay, mga kapatid, na ginampanan o ginanap ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ang mga hula ng banal na kasulatan patungkol sa Kanya. Ito ay ginanap niya, mga kapatid, at isitinuparan ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 5:17. Ang sabi po dito, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan. At hindi ang turo ng mga propeta na parito ako hindi upang mapawalang bisa, kundi ganapin at ipiliwanag ang mga iyon. So sa pangalawa, mga kapatid, ang kanyang misyon, mga kapatid. Ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay pumunta dito sa lupa, binanggit naman po sa Luke 19 verse 10. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga niligaw. So mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo kaya pumunta dito sa lupa o hinubad ang kanyang pagiging Diyos, nagpakababa siya upang ang sangkatawan iligtas tayo sa kapahamakan. Dito palang sinabi na iligtas ang mga naligaw, mga kapatid. Yung mga hindi nakapakinig ng aral ng salita ng Diyos, ayun yung mga naligaw, mga kapatid. Kaya naparito ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, it is finished. I means mission accomplished, mga kapatid. Sa pangatlong
kabanata po, kapatid, ang pagtubo sa sangkatauhan. Nung sabihin ng ating Panginoong Kristo, naganap na o tinubos na tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan. So mabasa po natin sa Ephesians 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Gayon, pinatawad ng ating mga kasalanan, mga kapatid. So mga kapatid, sa mga oras na ito, kung mayroon pong nanghihina sa atin dito, o nagkaroon po ng struggle o problema po sa buhay, sabihin mo lang kapatid, it is finished. Kung mayroon pong nanglulupaypay o tumalikod sa ating Panginoong, mga kapatid, you are paid in full na mga kapatid. Hindi na tayo dapat tumalikod sa ating Panginoong Krus. Isipin natin ang ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Dapat nating isipin mga kapatid, you are paid in full na tayo mga kapatid. Bayad na ang ating mga kasalanan mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa tuwing dumarating ang Semana Santa, maraming taong ginagaya ang ating Panginoong Kristo. Sila nagpapako sa krus, nagpapapalo, o kung ano-ano pa ang ginagawa nila at magbuhat pa ng mabibigat na krus. Mga kapatid, akala lang natin o akala nila na akala nila kung ating gayahin ang ating Panginoong Kristo na ginawa niya noon, yung iniisip nila na mapapalapit tayo sa Panginoon Diyos. Pero tanong mga kapatid, talaga bang kayang ulitin o gayahin ng tao ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? O baka ginaya lang natin ang sakit pero hindi natin naunawaan ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Ang sakripisyo niya mga kapatid, ito'y katotohanan, hindi natin kayang ulitin. Ang ginawa ni Jesus, hindi natin kayang dalhin. Ang kasalanan ng mundo, hindi natin kayang bayaran. Ang kasalanan mo, hindi mo kayang gayahin ang paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang kaya nating gawin ng kapatid ay tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Ang Semana Santa mga kapatid, hindi tayo tinawag para gayahin ang paghihirap ng ating Panginoong Kristo. Tinawag tayo para maniwala tayo sa salita niya mga kapatid. Tandaan nyo, amen ba? Hindi para ihirapan sarili mo, kundi isuko ating sarili dahil ang cross ay hindi eksena, dapat ulitin ito sakripisyo ng dapat paniwalaan mga kapatid. Meron po akong verse ditong babasahin at sabi sa Romans 10:9, kung ipahayag ninyo ang labi ni Jesus, Panginoon, at mananalig ka na buong puso na siya'y binuhay ng Diyos na maligtas ka. Kaya mga kapatid, ang salitang is finished, ito yung tagumpay o victory po sa ating tagumpay. Ganun lahat na manalig sa Kanya na natin kailangan na magbayad pa. Hindi natin kailangan na papahirapan pa ang ating mga sarili dahil ang ating Panginoong Kristo na siya nang gumawa ng paraan, siya nang gumawa sa mga nagkakasala o kumbaga yung sarili niya, inako niya ang lahat upang sangkatawan para maligtas doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Kumbaga sa tinapay, hinango sa oven, inahon tayo doon sa kadiliman. Nilagay tayo doon sa liwanag nang dahil sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa Romans 10:9, kung ipahayag mo ang sabi ng Romans Hebrew, nilinis tayo ni Kristo sa pamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili at iyong sapat na, mga kapatid. Ay yung sapat na, ang sinabing sapat na, lahat po ng nilinis ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo ay isa po tayo doon. Kasama po tayo lahat. Wala po, lahat ng sangkatawan sa buong mundo po, Panginoon, mga kapatid, na ginampanan ng ating Panginoong Kristo is finish na mga kapatid. You are paid in full na mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, na sa mga lahat ng mga na nanlulupaypay, mga kapatid, idulog mo lamang ang iyong sarili sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoong Kristo
ang nagbibigay ng ating kaligtasan. Pag once na lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo, mabibilis ang iyong buhay, mabibilis mo ang iyong pamilya, at magkakaroon ka pa ng kaliwanagan o kapayapaan sa iyong sarili, at magkakaroon ka pa ng buhay ng walang hanggan, mga kapatid. Marami pong salamat sa Diyos. Tayo mga kapatid. At ito yung huling sinabi ng ating Panginoon sa kanyang huling sinalita bago siya malagutan ng hininga. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. At sa Tagalog, sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Pwede na po tayo magsiupo. Sa bawat isa sa atin, pag may mga pinagdaraanan ba tayo or may mga problema ba tayo, saan ba tayo unang pumupunta? Or sa mga kamag-anak ba, sa mga kaibigan ba natin, sa asawa, or kung sino na lang ba makita natin? Alam nyo, napakaganda ng mensahe dito ng ating Panginoon na gusto niyang iparating, lalo na sa iba na minsan bumabagsak, minsan tumatakbo pag nandiyan na yung problema. And alam nyo ba, hindi yan, yung mga problema na yan, hindi yan masusolusyonan kung tatakbo tayo. Siyempre, haharapin natin yan, nakasama ating Panginoon. Alam ko naman tayo, lahat tayo may mga kanya-kanya tayong faith. Pero ito bang faith na to is sa tao ba, sa mga bagay ba? Or baka sa sarili lang natin. Or baka naman may faith tayo or yung may faith tayo pero baka ganito lang kaliit. Ang ending, ang ending, babagsak pa rin tayo kasi mali yung pinagkakatiwalaan natin. Ang pangpitong salita na to na winika niya is about trust or pagtitiwala natin ng ating buhay sa ating Panginoon. And may nais siyang iparating na mensahe. Number 1, entrusting everything to Jesus' hands. Ang sabi sa Proverbs 3:5-6 NIV, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Trusting God, it involves placing one's heart, mind, body, and future under Jesus' leading. Sabi nga, let go and let God. Kumbaga, tuloy lang tayo. And hayaan natin sa bawat isa sa atin na ang Panginoon yung kumilos sa buhay natin. And ano man yung magkaroon man tayo ng problema, lahat kahit na kay Lord man tayo o wala, makakaranas tayo ng mga problema. Pero napakalaki ng advantage natin pagkasama natin si Lord sa ating buhay, sa pagharap natin sa mga problema. Minsan kasi ginagawa natin yung akala natin na tama, yung lalayo tayo, pero hindi po yun yung tama. Yung tama po is mas lalapit tayo sa ating Panginoon. And alam nyo ba, dito, yung iba, mas pagod pa sa church, mas pagod pa sa activity, pero onti lang pagdating sa work, mas binibless sila na ating Panginoon. And nakita nyo ba yung difference, di ba? Kapag nasa Panginoon tayo, napakalaki na advantage natin. And personal testimony sa buhay namin. Nung nagsisimula pa lang kami dito, hindi naman ganun nakaganda yung buhay namin. Dumating rin kami sa point na talaga nagsisiksikan kami sa bahay pag nakalatag na wala na talaga madadaanan. And pati yung pagkain namin, talagang minsan sakto lang talaga. And minsan nga kinukulang pa eh. Pero ngayon, masasabi ko dahil nga sa kabutihan ni Lord, dahil inayaan namin na si Lord yung kumilos sa buhay namin. Unti-unti, inaangat niya yung buhay namin. And hindi lang naman to para sa akin lang. Magmula sa panganay hanggang sa bunso, may kita nyo, unti-unti niya inaangat yung buhay namin. And wala kami may pagmamalaki. Kasi ang ipagmamalaki lang namin is yung kabutihan natin ng Panginoon sa aming mga buhay. Sa atin, kung tuloy lang tayo sa paglilingkod, hayaan natin na siya na yung bahala sa atin. Meron ba kayo nakita na driver na gumamit ng apps pero sinunod niya yung sarili niyang way or kumbaga lumi siya ng daan, 'di ba? Madalas
susundin natin kung ano yung sinabi ng apps. Kasi kung di natin yung sinunod, hindi tayo makakarating sa tamang daan. Tandaan natin na yung Bible, yung mapa natin para sa ikaayos ng ating pamumuhay. Gawin lang natin ay susunod lang tayo sa kung ano yung nakasulat dito. Huwag tayong shortcut, kasi pag shortcut tayo, mas lalo lang tayo mahirapan. Mas lalo lang pinapahirapan natin yung sarili natin. Nandito na, dediretso na lang tayo, liliko pa ba tayo? Kung nandun na yung tamang way, ba't pa tayo lalayo? And alam nyo, ang pagtitiwala sa kamay ng ating Panginoon, meron yan kasamang sacrifices. Kasi ang gusto ng Panginoon is ayusin tayo. Kaya may tatanggalin talaga siya na masakit man sa atin, tatanggalin niya. Kasi alam niya ito yung nakakabuti sa bawat isa sa atin. And number 2, surrender all to Jesus. Sabi sa Isaiah 41:10 NIV, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam niyo ba, isa sa reason kung bakit tayo bumabagsak? Kasi hindi pa natin fully sinusurrender yung buhay natin. Alam niyo, tutulungan niya naman tayo basta lumapit tayo sa Kanya. Ang way kasi natin, minsan paglayo, di ba tingnan natin yung sitwasyon natin, nagiging worse. Imbes na umayos tayo, lumalayo tayo. Kaya wag tayong mag-aalinlangan. Di ba sabi niya, isa sa pangako niya is hindi niya tayo pababayaan. You know what? Once you surrender lahat kay Jesus, despite na marami kang problem, may experience mo kahit na pagod ka sa mga activity dito sa church, mapipil mo pa rin yung inner peace, yung joy. Kahit na yun yan, nape-pressure ka minsan dahil kailangan talaga natin itong gawin yung gantong bagay. Pero at the end of the day, mapipil mo talaga na ang sarap sa pakiramdam kasi napil mo yung presence ni Lord. Unlike yung pagod ka sa trabaho, yung kakaoti mo. Pero parang empty ka pag uwi mo. Unlike pag nasa presence ka ni Lord, is feel mo talaga na ang gaan sa pakiramdam. Alam mo ba, mawawala yung doubt mo kung lahat iso-surrender mo sa ating Panginoon. So bakit pa ba tayo magre-rely sa sarili namin? Sa atin, bakit pa tayo magre-rely sa sarili natin kung kaya naman tayong tulungan ng ating Panginoon? And ano man yung mga pagkukulang natin, kayang-kaya niya ng punan yan. Simple lang naman yung mensahe nito. Kasi minsan, alam nyo ba, tayo lang rin yung nagpapahirap sa sarili natin. Alam nyo ba yon? Kasi minsan, ito na yung way, pero ginagawa pa natin komplikado. Napakasimple lang, pero nandito na instruction ni Lord, pero ayun nga, lumilis pa tayo ng daan. Andyan lang naman si Lord anytime, kahit saan naman pwede tayo mag-pray, kahit saan tayo magpunta, pero nakakalimutan natin na humingi ng tulong sa Kanya kasi hindi pa natin fully sinusurrender yung buhay natin. Alam nyo, kung hayaan natin si Lord na magpaayos tayo sa Kanyang buhay, unti-unti, mapipil niya na aayusin niya yung buhay natin. And ayun nga, sa personal testimony ko, hindi lang niya unti-unting aayusin, aangat talaga kayo and mapipil niyo talaga yan kung talagang magtitiwala kayo sa Kanya. And number 3, ito na, Jesus won it all for us. Wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong hihiling pa. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit sobrang bigat na pinagdaanan niya sa krus, kahit na yung mga pinagaling niya, meron pa nga yung talagang naging close sa Kanya, pero naging malapit sa puso niya, di ba, dininay siya. Pero dahil sa love niya, tiniis niya lahat para sa atin. And isa pa rito, kung mapapanood yung istorya ni Lord, may legions of angel na naghihintay lang sa signal niya para pakawalan siya sa krus. Pero alam niyo ba, tiniis niya yun. Hindi niya inayaan na iligtas siya kasi hindi matutupad hindi niya matutupad na mailigtas tayo. Biruin niyo na yung isang anghel na yon kayang pumatay ng 200,000 na Israelite na soldier. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, tiniis niya lahat yon. Hindi na natin kailangan gayahin yung ginagawa ng tao sa labas na sinasaktan pa yung sarili, yung nagpapabasa or nagpapakuuli sa krus. Hindi yun yung gusto niyang gawin natin. Ang gusto ng Panginoon is tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Pagsisihan yung mga kasalanan
Iwanan natin lahat and siya na ang bahala sa atin. Although iba nagda-doubt, tandaan mo, nasa winning side na tayo. Naipanalo na tayo ng ating Panginoon sa mundong to. Huwag na tayong bumalik pa sa pagkaalipin ng kasalanan. And nasa winning side na tayo. Pupunta pa ba tayo sa pagiging talunan? Siyempre, napakalaki na ng lamang natin sa kaaway, but doon pa tayo sa tambak tayo. And Panginoon, naghihintay lang dyan para tulungan tayo. And alam nyo ba, yung trophy niya, which is ang buhay na walang hanggan, nandyan na, igagrab na lang natin. Kukunin na lang natin, nasa harapan na lang natin. Tingnan nyo, ang laki-laki na ng lamang natin. Aalis pa ba tayo sa side na ating Panginoon? And ang sabi nga dito ni Chuck Swindoll, when we trust Christ, we gain the victory. He won over sin through His death on the cross. Mga kapatid, malapit na yung finish line. Hayaan pa bang matalo ka? Kung nasa harapan mo na yung reason para manalo tayo sa bawat laban natin, wala nang reason para umatras kasi napakalakas ng backup natin, which is ang ating Panginoon. At tayo po'y magsitayo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kung isipin natin, hindi biro yung napagdaanan ng ating Panginoon sa krus. Yung tipo na pinagaling niya, tipo na talagang minahal niya talaga, naging close sa buhay niya. Pero, ayun nga, dininay siya bandang huli. Pero, hindi niyo ba naisip na para lang magawa yun, matuloy yun, talagang hinayaan niya matapos yung kanyang misyon kasi dahil sa love niya sa bawat isa sa atin. Pag nilain natin yung mabuti, kung gaano naging kabuti ating Panginoon sa bawat isa sa atin, pwede pa humingi tayo ng tawad sa ating, isipin natin kung gaano siya naging mabuti sa bawat isa sa atin.